Sa ating mga nagbabagang balita, binatikos ng ilang sektor si Pangulong Kuting Jr. dahil sa umano'y pagtanggal ng mga gobernador na malalapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ilang mga ulat, tila napapansin na tila target ang mga opisyal na matapat kay Duterte na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng mga sumusuporta sa dalawang administrasyon. Sa kabila ng mga aligasyon, itinanggi ng Malacanang ang anumang politikal na motibo sa mga pagtanggal na ito. Paliwanag ng tagapagsalita ng Pangulo, sinusunod lamang nila ang proseso ng batas at ang mga nasabing opisyal ay may kasong kinakaharap na kailangang tugunan. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ng ilang kritiko na isipin na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang palakasin ang kapangyarihan ni Pangulong Kuting Jr. Sa gitna ng mga kontrobersiya, nananawagan ng publiko ng mas malinaw na paliwanag mula sa administrasyon. Anila, kinakailangan maging transparent at patas ang gobyerno upang mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan. Ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan ay masusing tututukan ng marami upang matiyak ang mga desisyon ay para sa ikakabuti ng bansa at hindi nagbubunsod ng hidwaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na tinatanggal ang mga PSG kapag galing sa panahon ni Pangulong Duterte. Pinapalitan po sila pag galing kay Pangulong Duterte. Napakawalang puso. Sana mabilis na po ang pagkawala ng mga jutang ginimes sa palasyo. Okay, ilang taon from PSG, ilang taon na po kami sa PSG. 2 pangulo na po ang dumadaan sa amin. Pero hindi po kami tinatanggal. Ang mga tao po sa PSG ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho kahit nung panahon ni Noynoy at panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon lang po sa panahon ni Marcos Bangag Jr. na kapag nalaman na ikaw ay galing sa panahon ni Duterte ay pag-iinitan ka o tatanggalin ka. So, ang message ko naman sa kanya, kahapon pa ito Wednesday ba? Ano ba ngayon? Anyway, sabi ko, hello po, ano nangyari? Sabi niya, nalulungkot lang po kasi ako kasi ang dami nang napapalitan na tao sa PSG. Kaya po kapag nanonood po ako ng mga live ninyo, sabi niya, sana po magkaroon ng katarungan ang lahat ng sundalong nakakaranas ng sama ng loob dahil sa patuloy na paggigipit nila. Wala na pong kadating-dating at kasigla-sigla ang PSG. Alright. Okay. Okay. Sabi ko, okay. Well, hindi ko mamasa baka malaman nila. Wala na po yung blanco sa PSG ngayon. Actually, lumabas na po kami. Siya din. Lumabas na po kami sa PSG. Dahil hindi na po namin kaya ang patakaran ng Marcos Bangag. Sabi ko, ano po, nag-resign ba kayo? Ano pong naranasan ninyo? Sabi niya, nag-file na po kami ng retirement, ma'am. Sana po wag po kayo mapagod. Kayo na po ang tumatayong boses ng taong bayan. So, mga kababayan, coming from this mga sundalo, yung mga lingkod bayan na binaboy ng gobyernong ito. So actually may message pa dito. Ito sa email naman. Okay? Hi, Miss Maharlika. I hope this letter finds you in good health and high spirits. Thank you po for fighting for the Filipino people. I am writing to express a matter of grave concern that affects the well-being and morale of the Presidential Security Group or the Presidential Security Command, members assigned to the close-in security of the First Family. Okay? The PSG personnel have been subjected to treatment that is both disrespectful and abusive.
Sabi niya, which undermines their dignity and professional responsibilities, specifically the following incidents po. Shouting and disrespect of the First Lady, Liza Araneta Marcos, and the other members of the First Family. There have been multiple instances where PSG members have been shouted at and treated without the respect they deserve as dedicated security personnel. Also po, they are overworked. The security personnel are being overworked, often beyond reasonable hours without adequate rest. Sabi niya. And also inappropriate activities of the First Family and their associates have engaged in excessive partying, halos gabi-gabi po, alcohol consumption, and other inappropriate behaviors in the presence of PSG personnel. Wala po talaga silang kahihiyan. Okay? I hope masabi niyo po ito sa inyong mga followers para malaman. Maraming salamat, Miss Maharlika. Kawawa na po ang ating bayan. Huwag po kayong tumigil. Huwag po kayong tumigil sa pakikipaglaban. Kayo na lang po ang boses namin. Thank you so much. So yun, mga kababayan. Okay? Coming from PSG, Presidential Security Group, yung ginagawa nilang pagsisigaw. Alam nyo, di ba, mayroon na tayong expose na may nagpatiwakal, okay? May naggurgur sa kanyang sarili dahil binulyawan, sinigaw-sigawan ni Lisa at kung ano-ano pang mga kababuyan ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Coming po yan sa mga taong nakakaranas mismo sa loob ng Malacanang na sinisigaw-sigawan ng pamilyang bangag. Okay? Sinisigaw-sigawan, nagurgur daw yung ating signal. Okay naman. Sinisigaw-sigawan, hindi makapahinga ng maayos sa mga PSG, excessive partying, at kung ano-ano pa. Message, umalis na, early retirement na dahil hindi kinakaya ang pangbababoy ng gobyernong ito. Mga kababayan. Okay daw ang signal, sabi ni Jimmy Nishi. Okay? So ngayon, mga kababayan, sobra na nga ang ginagawa ng mga ito. Kaya tama lang, okay? Na talagang humakbang kayo bilang isang maisog, di ba? Kaya may binasa tayong doktor. Okay? Ngayon, okay. Napalangga. Napakawalang puso ng gobyernong ito. May ipi-play lang tayong video. Okay. Napakawalang puso ang gobyernong ito. Simula sa what? Sa pulburon. Okay? Simula sa pulburon, sa corruption, sa smuggling. At again, dito sa pinakita natin kanina, ay napakita ba natin ito? Itong kinagagalit ni Coting, kaya naman na-suspend ng walang due process itong governor ng Bohol at other 69, mga 69 pa na officers na yung iba daw po ay napatay na yung mga sinuspend o wala na sa pwesto. Saan ka nakakakita na sinuspend? Lumisan na pala. So dyan makikita nyo mga kababayan sa Maharlika Network at dito sa ibang channel na sa Buljakan, wala. But anyway, babasahin ko na lang. Noong May 6, 2024, ayan ang nakuha ni Marcos Jr. Negative 8. Okay? Coming from the Bohol Times. Ayun, nakita nyo, May 6. Saan ka nakakita ng presidenteng, well, hindi siya matino, presidenteng bangag. Kasi negative 8 ang kanyang ratings. Imagine niyo mga kababayan, ayan negative 8. Basahin natin. Ang sabi ng Bohol Times, public satisfaction with President Ferdinand Marcos Bangag Jr., lagyan din ng bangag, has plunged to negative 8 in the latest social weather station's trained Bohol poll survey. 6 days before 2 years in the service of May 10. This is considered as poor in SWS parlance. Paano ka naman tataas kung bangag-bangag ka? Dahil ito sa PIDEA leaks na nalaman natin na talagang noong March 11 of 2012 ay dapat i-raid na si Bangag Jr.
pero hinarang ni Ochoa, hinarang ng mga jejemonyong mga kasabwat ni Lisa Tanas. Marcos got plus 61% in April 2023. Survey, sabi niya, 61% siya ngayon, negative 8 ng gago. Buti nga sa'yo. Sabi niya, hence, he nosedive about 69 points. So, jumogsak ng 69 points. Kasi from 61, di ba? 61, tapos negative 8, kumulang pa. Hindi man lang nag 1%. So, jumogsak siya ng 69 points. While Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte's satisfaction rating is very good, with a net plus 62, which is lower than she got last year at plus 75 or 13 point down. Pero hindi negative 8. Bumagsak man ng konti, hindi bumuluso katulad ni Marcos Kuting Jr. Yung pagbaba ni Sara, yan yung paninira nila, Tambaluslos at ni Lisa dyan sa mga confi fund na yan. Pero yung panalo sa loto't maya-maya, loan bet or smuggling, lahat ng korupsyon, bribery, extortion ng bangag na gobyerno, ayaw pag-usapan ng mga hinayupak sa Senado at Kongreso. At yung pagpapagurgur sana ni Lisa kay Agent Morales na narinig ninyo sa CCTV doon sa Senado, mga kababayan. Ito yung impact. At I know na nararamdaman na ng taong bayan yung impact ng pagiging bangag na si Kuting Jr. Tuloy natin. Duterte got a great majority at plus 74, satisfied with her performance, and 8% were dissatisfied and some 20% were undecided, the poll said. Class E of the respondents gave Duterte an overwhelming net approval of 85%, 82% of the 18 to 24 age group, 71% from the 3rd district. Tagbilaran City gave her, di ba, the lowest net approval rating, 30%, the survey said. Pero hindi pa rin negative, at least may 30% compare kay Marcos Jr. 1/3 or 35% of them, the respondents, were satisfied of his BBM performance, while a slight plurality of 43% were dissatisfied, which resulted in a net -8. Undecided was 22%, according to Bohol poll. Okay? Marcos' rating was in negative, achieved by any officials, local or national, after the Bohol poll started in survey in March 23 to April 22, 2024, which was publicly presented by Holy Name University's Center for Research and Publications. So pinakamababa dahil lagi ngang nagbabangag at pabiyahe-biyahe pa ang mga inayupak, walang pakialam sa inyo, kagutuman, mataas ang bilihin, kuryente, tubig, lahat na tumaas na, pero sila patuloy na hinahakot ang pera ninyo sa kanilang mga offshore accounts. Sabi nga nag-report sa atin ay excessive partying, sinisigawan ng mga PSG, wala silang pakialam dahil ginagastos nila ang pera ng bayan. Okay, tuloy natin. The president got net positive results from 2nd district and Class E at +8 and +23 respectively. The rest of variables are all in the net negative, and the highest from urban at -24 and the lowest is -1 from the age group 16 to 24 years old. Yan. The public presentation was held at the Holy Name University Secondary Audiovisual Hall with Acting Vice President and Administrator Brother Mark Paglinawan. SV University, siguro hindi nagpapabayad tong taong ito, no? Kaya, totoo yung kanyang rating, mga kababayan. Kaya totoo ang rating ng tawag dito ng Kuting. So ngayon mga kababayan, mas malupit yung sinabi ng ating sender na grabe ang ginagawa sa PSG. Ano bang ginagawa ninyo, sir, mga ma'am? Binababoy kayo ng gobyernong bangag. Imagine mo, nag-early retirement. Di ba? Nag-early retirement.
Okay naman yung signal natin. Okay, mga jotang genimis tong mga mga alagad ni Satanas nandito eh. Hayaan mo na yung mga alagad ni Satanas. But anyway, sabi ni Elma Baalan from New Zealand. Waiting, yeah, mag-ano po ka dyan, mag-organize kayo ng inyong hakbang ng maisog. So mga kababayan, kailan pa kayo magsasalita, mga PSD? Yung pamilya nung nagpatiwakal dahil sa binaboy din ni Lisa, itong inayupak na babaeng tong Adictus Benedictus mga ngamkam, manggigipit, manggugurgur, mangingidnap, smuggler. Wala nang ginawang matino, kundi babuyin ang ating mga magigiting na sundalo. At ngayon, iharang pa kayo sa bang. Di ba? So, kumilos na kayo. Ano pang ginagawa ninyo? Imagine nyo, this is not about Duterte. Hindi ito tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa usaping panglipunan, usaping bayan. Si Pangulong Duterte, na-enjoy na yan yung buhay niya. Ginigipit lang siya nitong mga bangag na ito na walang utang na loob. Pero higit sa lahat, ang pinag-uusapan natin dito, paano ginigipit, tinatanggalan kayo ng hanap buhay. Katulad ng mga mayors and governors na sinususpend nila. Katulad nitong na walang due process, na hindi nagpaliwanag kung ano ang nilabag mo, anong violation, katulad ng Mindanao Development Authority na tinanggal din ang secretary doon. Imagine niyo, once na ito yung red tagging, itong tunay na na red tagging talaga eh. Na kapag na-associate ka kay Duterte o dati kang nag-work kay Duterte, ano naman kinalaman ng mga PSG? By the way, ano ang kinalaman ng PSG kung sila ay naglingkod kay Pangulong Duterte nung panahon niya? Eh sabi nga ng sender natin, ang ating puting ahas, even panahon ni Noynoy ay nandoon na sila. Then, inabsorb lang sila nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi gano'n naman yan. Alangan naman pag nag-change ka ng government, tatanggalin mo lahat ng sundalo at pulis na kailangan magbaw sa'yo, di ba? O mga PSD, hindi po pwede yun. Kasi itong mga PSD na to, itong mga sundalong ito, ginagawa lamang yung trabaho nila. Bakit? Kasi ang gusto ng hinayupak na bangag ito at Lisa Satanas na ito, na aayunan sila sa kanilang mga pulboronic activities. Yung kanilang mga pumpyangan, tsoktsakan, orgihan, o swing, mga swing-swing dyan sa Malacanang, ang mga bumababoy dito sa bayang Pilipinas. Kaya kung hindi kayo kikilos, again, hindi rin naman ako titigil para palalanan kayo. Dapat hindi tayo mapagod. May mga moment akong ganyan. May mga moment ako, nagigil ako sa mga ginagawa sa inyo, pero hindi. Dapat talagang labanan natin ang mga bangag na ito. Kayo po dyan, mga sir, mga ma'am, mga general, okay, na matlayog ang inyong pinag-aralan, ang inyong mga eksperyensya sa buhay, ulitin ko. Bigyan nyo ng sample si Kuting at si Bangag at si Ahas. Bigyan nyo ng sample yan. Putang inang yan. Yan ang nagpapaano sa inyo? Anong tingin sa inyo? Ganyan? Asa na yung hindi naman nang binigyan ng inyong ang inyong pagkatao? Sino yung mga adik na nagpapatakbo sa inyo? Tapos ayaw nyo gumawa ng aksyon? Kailangan nyo gumawa ng aksyon. Mga kababayan. Ang sabi ng sender, the PSG person have been subjected to treatment that is both disrespectful and abusive, which undermines their dignity and professional responsibilities. Specifically, sabi dito, ang following incidents, shouting and disrespect of the First Lady, Lisa Araneta Marcos, and other members of the First Family. Kasi yung mga anak niya, mga bangag din. Di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, sabi ng kilala kong designer, ang nagsusupply ng pangsinghot ng pulburon kay Bangag at kay Lisa Marcos, yung si pangalan, di ko alam kung anong apelyido niya, si pangalan ay Joji. Yan daw ang nagsusupply ng pulburon kay Lisa at sa mga anak niya. Kaya no wonder, mga sir, mga ma'am, ganito po ang trato sa inyo. Wala silang pakialam sa professionalism, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng dignidad. Kasi wala silang ganun.
'Di ba? Dahil mismo ang nakapaligid na sinasabi ni Lisa na bunch of gay people, mismo ayon sa kaibigan ko dati, ayun ang nagsusupply ng polvoron sa kanila, mga palangga. Yes, sabi ni Dexter, congratulations, -8. Correct, mga palangga. O, di ba? -8 ang hinayupa. Ngayon, recently, di ba? Pumunta yung mga... Ay, ito. Pakinggan mo. Ito muna. Kaya nang sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 13, ngayon pong taon lang na nangyari ulit po na nangharas po sila. Kung kayong masabi kayong mag-isda, dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kayong mag-isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang mangingisda lang po ang kailangan namin. Marami po salamat. Kapag eleksyon, kailangan mo kami. Kung dati sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, tulisahan po. Alam na, nakakaiyak, no? Nakakaiyak yung mga mangingisda. Pinuntahan sila doon ng mga hinayupak ng mga kongresistang ito, binigyan sila ng ayuda ng magkano, 3,000, 5,000, 10,000. Ang ibang sabi sa kanila, hindi nila kailangan ng ayuda. Kasi 3,000, 5,000, ilang araw lang yan, mawawala na yan. Paano pambayad na sa kuryente? Pambayad pang-aral ng mga anak na. And it's true. Ang gusto nila, yung mga malaya silang pangingisda. Narinig niyo mismo sa mangingisda. Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya silang mangingisda. So pinifake news kayo ng bangag na presidenteng ito na sinisisi ang Pangulong Duterte sa gentleman's agreement na kaletsihan nila. Kasi gusto nga kayo isalang ng bangag na gobyernong ito sa gyera sa bang sa China. Mismo ang mga magsasaka. Magsisinungaling ba yung mga yan? Magsisinungaling ba yan sa harap ng mga judgemon, ng mga kongresista? Na nung panahon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, malaya silang nakapangisda. Sa panahon ni Kuting, hindi sila makapangisda. Kasi ba ano? Dahil gusto ni Kuting, imbes na magkaroon kayo ng kabuhayan ng mga mangisda, kayo ay isasabak sa gera o gusto niya kayong matsugi at mabura kayo sa mundo. Di ba? Para sa kanilang advantage, sa kanilang pamilya lang. Kaya nga tinanong natin si Attorney Valera kahapon, kanina, kung ano yung ano niya dito, tingin niya dito sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. At ang sabi nga niya, bilang isang international lawyer, na dapat laging nasa neutral lang at dapat diplomacy. Which is yun ang sinabi ni Marcos Jr. Pero wala nang pakialam si Marcos Jr. kasi gusto niyang magpalakas dito sa bansa ko. Para what? Para hindi siya madurog o hindi siya whatever, hindi siya mapahiya dahil sa kanyang pulburon. No, Marcos Jr. Kakarayin ko kayo dito at kakarayin kayo ni distressed mother sa United Nations sa pagiging kidnapper ng asawa mo. Yan ang isaksak nyo sa mga bangag nyong jutak. Dahil hindi kayo makakatakas. So by the way, balik tayo dito sa mangingisda. Tuloy natin. Hindi kami kilala. Paano po? Ito po, tulisahan po. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami po salamat. Kapag eleksyon, kailangan mo kami. Malaya lang ang pangingisda na gusto nila. Hindi sila natutuwa sa ayuda. Ginagawa mo lang bangag, tambalos mga hinayupak kayong lahat. Yung ayuda na yan, pahawakin nyo ng pera yung mga fishermen, yung mga mangingisda, para kunyari gumagawa kayo, uy, binigyan ng tig 3,000, tig 5,000 ito mga magsasaka or yung mga mangingisda. Para gamitin nyo, exploit ninyo na kunwari marami pang sumusuporta sa inyo. Pero hindi, -8 ka na nga sa survey, Marcos Jr. Kaya wag mong gagamitin yung ayuda dahil hindi nyo pera yung mga hinayupa kayo. Instead of livelihood program, sustainable program, economic prosperity ang ibigay ninyo at mga trabaho sa taong bayan, yung mga ayudang sinabi mo na rin mismo dito ng mga fishermen na ito ay band-aid solution. Pakinggan natin. Ano pang sinabi niya? Hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, tulisahan po. Diretsahan po, sinasabi ko sa salubing ko po, diretsahan po ako. Aminin lang namin po, mag-aralan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin tugtog po sa marami pera.
Yan. Ang gusto nila, mapaaralan ka lang yung mga anak. Sa harap ng mga congressman ito. Ang kapal ng mukha niyo mga kongresista. Di ba? Wala kayong awa dito sa mga magningisda na ito. Samantalang kanyo ang oportunidad na para sa kanila, binubulsa nyo, binabayad nyo sa mga Jubetsky nyo. Pinabibili nyo ng bahay sa ibang bansa. Ganun kayo kahalang ang kaluluwa at lahat kayo may katapusan. Mga inayupa kayo. Ito pa. Sana po, ang hinihingi namin kayo ng isda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mag-isda eh. Alam mo, sa totoo lang, umiiyak nakakalungkot. Diba? Hindi daw sila tamad. Tulungan lang sila magkaroon ng oportunidad para makapangisda. Gusto ni bang gera ang ibibigay sa inyo eh. Gusto nila bang. Kaya kailangan yung magsalita, kailangan yung makisama, kailangan yung humakbang bilang maisog. Ito si Sir, kitang-kita mo na sa harap-harapan ng mga kongresistang mga yawa, sinasabi niya na, kailangan kilala nyo lang kape kapag eleksyon. It's true. Kasi katapos ng eleksyon, yung pera ng bayan, binubulsa. Pinangbabayad di tambalos sa pagbabribe sa tsa-tsa na yan, sa charter change na yan. Pinambibili ng mga Hermes, pinambibili ng mga pang-shopping ng mga askabet at asawa ng mga politiko, maartista man o hindi. Ang pera ng taong bayan, kailangan nyong humakbang bilang maisog. Dahil pupulutin kayo lahat sa bang. Pag hindi nyo pinigilan si Marcos Jr. na ipagpatuloy yung kanyang kajuangan, ang kabangagan ng pamilya niya, pati mga anak niya bangag. Dahil mismo sabi ng aking designer friend na yung anak niya ay sumisinghot. Si Saysay, yan sumisinghot. Bangag, Lisa, ang mga anak mo. Katulad ninyong pamilya nyo, mga bangag kayong, mga salot kayo sa lipunan. Ay, nayupa kayo, hindi na kayo naawa sa mga mangingisda. What do you expect, mga kababayan? Si Martin Araneta, si Tambaloslos, dyan sa Bureau of Customs, lahat yang halos dyan ng mga tinalaga ni Lisa, sila Rubio, kasabwat sa smuggling, agricultural smuggling. Kaya hindi po aahon ang buhay ng ating magsasaka during the bangag administration. Unless kung kayo ay hahakbang bilang maisog. This is not about Duterte. Si Pangulong Duterte nag-e-enjoy na yan sa kanyang retirement moments. Kung tutuusin, hindi na siya dapat nagpapakahirap, nagpapakapagod dyan para magsalita sa stage. Pero ano ang pinili niya? Ipagtanggol kayo. Dahil kung si Pangulong Duterte ay nangamkam yan, katulad nila Kuting Jr., nila Bangag, nila Tambalos, makikita niyo, bakit si Pangulong Duterte payak pa rin ang pamumuhay? Hindi niya ginawa yung 2 years na ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas at ni Mel Robles na magpanalo ng loto ng loan better. Dahil kung si Pangulong Duterte ay yan ang intensyon, makikita natin ang kanilang pamumuhay na katulad ng ginagawa ni Romualdez ng mga bangag na Marcos, yung acquire o kamkam ng kamkam ng mga negosyo, katulad na lamang sa Okada, Manila na kumukubra sila dyan. Kumukubra sa Pogo, kumukubra sa smuggling, lahat, wala nang kapaguran kumamkam. Ang hinayupak na bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas na isang kidnapper. Nakita nyo, nangidnap gamit ang power ng gobyerno, ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mandato, nakipag-conspire sa DFA, sa DOJ, sa ISAP, sa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!